Hi everyone, good morning. Ngayon po is mangangaral po ako ulit sa salita ng Diyos. At kung meron po kayong mga Bible ay buksan po natin ito sa Pilipos 5. Pilipos 5, ang sabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sabi, naway magkaroon kayo ng isipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Ang wish ni Apostol Pablo na sana ay magkaroon tayo ng mindset na katulad ng kay Jesus Christ. So ano yung mindset ba ni Jesus Christ? Sa Filipos 2 verse 6 sabi dito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, si Jesus Christ, sabi, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Siya ay naghubad ng maging kapantay ng Diyos. Paano niya nagawa yun? Noong siya ay ipinanganak dito sa mundo, hinubad niya ang pagiging Diyos, nagkatawang tao. At anong sabi dito? Siya ay naging katulad ng isang alipin, para siyang servant. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao, yun si Jesus Christ. Pinanganak siya tulad ng karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Nagpakumbaba si Jesus Christ at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Diba? Kahit hanggang sa kamatayan sa krus, siya ay naghirap para sa ating kasalanan. Siya ay namatay sa krus dahil gusto niya tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Sabi, nagpakumbaba siya sa verse 8 at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Verse 9, at dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ang pinakamataas sa lahat. Sabi, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit. Sabihin, sa pangalan ni Jesus Christ, sabi sa verse 10, Pilipos 2 verse 10, nakasulat, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Diba? Anong sabi sa verse 11? At para sa ikaluluwalhati ng Diyos. For the glory of God, in English, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Nakasulat po yan dito. Kaya kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya ngayon sa Panginoong Jesus, sabi, swerte ka na ngayon
dahil mayroon kang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nananalig at tatanggapin mo ngayon si Jesus Christ na siya ang nagmamahal sa iyo, na siya ang nagpapatawad ng kasalanan mo, dahil siya lang ang ibinigay ng Diyos na pinakadakila sa lahat. Salamat sa Panginoong Jesus dahil isa ka na sa mga anak niya. So ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap si Lord Jesus Christ at kung hindi ka pa nagko-confess na yung kasalanan sa Kanya, manalangin tayo. Manalangin tayo sa harap ng Panginoon at tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Dakilang Diyos na buhay, salamat sa iyong kalakasan, sa katagumpayan sa aming buhay. Patawarin mo kami sa aming kasalanan sa iyo. Linisin mo po kami, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos, tagapagligtas, hari ng aming buhay, na kami po ay luluhod at magpapakumbaba sa iyo. At ikaw po ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Tinatanggap ka namin na maghari ka sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa karunungan. Buong puso namin tinatanggap ang patawad mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa paglinis mo ng aming sarili. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen.